Sa kabilang banda, si Katrina. 3 araw na ang nakalipas mula nang umalis sina Sebastian at Adam para sa kanilang nakamamatay na misyon. Tuwing umaga, nagte-text si Sebastian sa akin, at nakahinga ako ng maluwag nang malaman kung ayos na siya. Nung kinuha niya yung phone ko sa office ko, it was to put his number in my contacts and he called himself para makuha niya number ko. It was already 6 PM right now at naglilinis ako ng opisina ko, naghahanda na para umuwi. 15 minuto ay nandito na si Alfred. Kinuha ko ang phone ko at ang bag ko, bago pumunta sa elevator. Hindi pumasok ngayon si Neri dahil may sakit siya. Nang makarating ako sa main floor, lumabas na ako. I found Alfred and when I approached him, I noticed that he wasn't in his usual happy self. Sa halip, mukha siyang tensed and preoccupied. Tahimik niyang binuksan ang pinto at umupo ako. Umupo siya sa upuan niya, at nagmaneho pa uwi sa bahay. Tumawag si Thalia 5 minutes ago, Sebastian's home. Bigla niyang sabi, binasag ang katahimikan. Oh, that's great, komento ko. Wala siyang ibang sinabi sa buong biyahe. Nang makarating na kami sa bahay, pinart niya ang sasakyan, at bumaba na kami ng sasakyan. Pumasok ako sa loob, at napahinto ako sa aking paglalakad nang matagpuan ko si Thalia sa hagdan, nag-i-scrub sa hagdan gamit ang isang tuwalya. May isang balde ng tubig sa gilid niya. Thalia, lumapit ako sa kanya, at nalipat ang mga mata ko sa hagdan. May mga patak ng dugo sa lahat ng dako. Nagsimulang bumilis ang tibok ng puso ko sa dibdib ko. Anong nangyari? Tanong ko sabay tingin kay Thalia. Bumuntong hininga siya, tumayo. Umuwi si Sebastian 15 minutes ago. Nasa guest house ako nang makatanggap ako ng tawag mula sa kanya. Pasimple niya akong sinabihan na pumunta ako dito, at linisin ang kalat niya. Pagdating ko, maraming dugo sa may main door. Tinawagan ko si Alfred bago ako nagsimulang maglinis. Paliwanag ni Thalia. Nakita mo ba siya? Tanong ko at umiling naman siya. Nasa kwarto niya, hindi ko alam kung anong nangyari, pero sa dami ng dugo sa sahig, masasabi kong nasaktan siya ng husto. You should go check on him, sabi ni Thalia sa akin, at tumango ako. Inilapag ko ang bag ko sa couch sa sala, bago umakyat. Kailangan kong mag-ingat dahil may mga patak ng dugo sa hagdan, at ayaw kong madulas. Pati ang rehas ay natatakpan ng dugo. Nakarating ako sa pinto ng kwarto niya at nagpatuloy ako sa pagkatok. Gayunpaman, sa unang katok, bahagyang bumukas ang pinto. Tinulak ko ang pinto para bumukas, dahil napuno ng dugo ang knob, at pumasok ako. Tumingin ako sa paligid at hindi ko siya nakita. Saka ako naglakad papunta sa banyo niya. Huminto ako sa aking kinatatayuan, at natigilan ng dumapo ang mga mata ko sa kanya. Oh my God! Nakaupo siya sa ground na walang malay, nakadikit ang likod sa tub na may hiwa sa tiyan at may dugo kung saan-saan. Sa tingin ko ay sinubukan niyang linisin ang sugat, at nawalan ng malay. Nang may galaw ko na ang paa ko ay sumugod ako sa gilid niya. Lumuhod ako sa tabi niya at bahagyang tinapik ang pisngi niya. Sebastian! Sebastian! Dahan-dahan niyang iminulat ang mga mata bago muling ipinikit. Sebastian! Inilapit niya ang ulo niya sa akin, clean, sugat, bulong niya. Okay, sige, ako na ang maglilinis. Bumaba ang tingin ko sa sugat niya. Natatakot ako na baka masaktan ko pa siya. Teka. Binanggit niya ang isang family doctor. Dapat siguro tawagan ko siya. Hinanap ko ang phone niya. Nilagay ko ang kamay ko sa bulsa niya at pinakiramdaman kong may laman. Sa wakas ay nakuha ko ang phone sa kaliwang bulsa niya. Tiningnan ko ang kontak niya, at nakita ko ang isang Doc Smith. Dapat siya iyon. Walang ibang mga doktor na nakasave sa kanyang contact. Pinindot ko ang tawag, at naiinip na hinintay na sagutin niya iyon. Napatingin ako kay Sebastian, at lumabas na siya. Yes, Sebastian, narinig kong sabi ng doktor. Hi, grabe ang sugat niya at maraming dugo ang nawala sa kanya, diretsyong sabi ko. Sa puntong ito, ako ay nagpapanik. Nanginginig ang mga kamay ko. May malay ba siya? Tanong niya. Barely, he talked a few words before he blacked out, sagot ko. Nakikita mo ba ang sugat niya? Tanong niya. Oo, may hiwa siya sa tiyan, sabi ko. Okay, I'm on my way. I'll be there quick, just clean the blood from the wound area para makastart na ako pagdating ko. Utos niya. Sige, ibinaba niya ang tawag, at inilapag ko ang telepono sa sahig. Kaya ang kailangan ko lang gawin ay linisin ang dugo sa paligid ng sugat, at ang iba pa ay ang doktor na ang bahala.
Napatingin ako kay Sebastian na wala pa ring malay, at napansin kong may tuwalyang malapit sa kamay niya. Yumuko ako at kinuha ang tuwalya na basa. Binuksan ko ang gripo ng bathtub, at hinayaan itong mapuno habang binabasa ko ang tuwalya. Pumunta ako sa tiyan niya, at nilinis ang mga mantsa ng dugo. Buti na lang at hindi ito nagdurugo na nakakatakot. Naghugas ako ng tuwalya at bumalik para linisin ang dugo. Inulit ko ang parehong pagkilos ng ilang beses, bago malinis ang lugar. Pinatay ko ang gripo, nilagay ang tuwalya sa gilid, bago inabot para hilahin ang shirt niya sa balikat niya. Hinila ko ang pangitaas niyang katawan sa akin bago ibinaba ang shirt. Mabilis kong tinanggal ang mga braso niya at itinapon ang shirt. Oh my God, narinig ko ang boses ni Thalia sa likod ko. Hayaan mo akong makatulong sa iyo. Pumasok si Alfred sa banyo, at tinulungan akong buhatin si Sebastian. Hinawakan ni Alfred ang halos lahat ng bigat ni Sebastian para hindi niya ako madaganan. Pumunta kami sa kama niya, at inihiga siya. Tinawagan ko ang doktor, papunta na siya, sabi ko sa kanila. Hihintayin ko siya sa ibaba, sabi ni Alfred bago naglakad palabas ng kwarto. Naramdaman kong may humawak sa balikat ko, at nilingon ko si Thalia. Malakas siya, walang mangyayari sa kanya. Pinapanatag niya ako. I hope so. Gaya nga ng sabi ng doktor, hindi na kami naghintay ng matagal, mabilis siyang dumating. Sumabay sa kanya si Alfred papunta sa kwarto ni Sebastian. Sabay tingin ng doktor kay Sebastian, agad itong pumunta sa gilid niya, inilapag ang bag niya bago siya sinimulang suriin. Mas nasugatan siya kaysa kay Adam, sabi ng doktor habang sinusuri ang hiwa. Nasaktan din si Adam. Sino ang tumawag sa akin? Tanong ng doktor. I did, sagot ko, kaya napatingin siya sa akin. First time kitang makita dito, sino ka? Maingay niyang tanong. Ako ang asawa niya, mahinang sagot ko. Nanlaki ang mata niya, oh my bad. Inilabas niya ang kanyang kit, at nagsimulang gumawa ng ilang tahi sa hiwa. Nag-walk out sina Thalia at Alfred para hayaan ang doktor, at susundan ko sana sila nang pigilan ako ng doktor. Maaari kang manatili, sinabi niya sa akin. Pumunta ako sa kabilang side ng kama at pinagmasdan siya. Niyakap ko ang sarili ko habang nakatayo. Sa totoo lang, hindi ko kayang panuurin ang pagtahi niya ng sugat, kaya inilipat ko ang tingin ko sa mukha ni Sebastian. Napakapayapa niyang tingnan. So Mrs. Alvaro. Katrina, sabi ko sa kanya. Tumango siya, Katrina, he's fine. Hindi naman masyadong malalim ang hiwa niya, hindi masakit sa loob niya, kaya walang internal bleeding. Wala siyang malay dahil sa sakit na naramdaman at tinitiis niya, pumikit ang katawan niya para tulungan siya. I'm going to give him some shots for the pain, and I'll give you some medicines for him. Dahil recent lang ang sugat niya, baka lagnatin siya sa gabi. Dapat ay okay na siya sa 1 buwan at kailangan niyang mag-bed rest ng marami. Idinagdag niya. Tumango ako habang inaabot niya sa akin ang mga gamot. Nilagay ko sa bed table malapit sa kanya. Kinuha ng doktor ang mga gamit niya bago lumabas. Pumasok sa kwarto sina Thalia at Alfred. Katrina, kakauwi mo lang. Go and freshen up. Maglilinis ako ng kalat sa kwarto, sabi ni Thalia habang hinihimas ang likod ko. At papalitan ko siya ng malinis na sweatpants, dagdag pa ni Alfred. Okay, sang-ayon ko. Handa na akong umalis sa mga heels na ito, at isuot ang aking komportableng pajamas. Pumunta na ako sa kwarto ko, dali-dali akong naligo, nagsuot ng spaghetti strap t-shirt at short, bago itinali ang buhok ko ng messy bun. Tinahak ko ang daan pabalik sa kwarto niya. Halos tapos na si Thalia sa pagmamap ng sahig, habang si Alfred ay nagpalit na kay Sebastian, at hinila ang kumot sa kanya hanggang sa bewang. Bumaba na tayo, bibigyan kita ng hapunan mo. Dito magstay si Alfred para bantayan siya, sabi ni Thalia, at tumango naman ako. Bumaba na kami at kinuha ko ang bag ko. Nilabas ko ang phone ko at nakita ko ang 2 missed calls mula kay Alicia. Agad kong denial ang number niya. Hey, narinig kong sabi niya. Hey, kamusta si Adam? Tanong ko sa kanya. Bumuntong hininga siya, ayos na siya ngayon. Umuwi siya na duguan ng braso, may ilang sugat siya sa braso. Pinainom siya ni Dr. Smith at ilang gamot. I heard Sebastian was worse, what happened to him? May hiwa siya sa tiyan, maraming dugo ang nawala sa kanya at nawalan siya ng malay. Tinahi ng doktor ang sugat niya, binigyan siya ng mga gamot, at ngayon ay naka-bed rest siya ng 1 buwan, paliwanag ko. Sobrang takot ko nung nakita ko si Adam, muntik na akong mahimatay, pag-amin ni Alicia.
Alam ko ang pakiramdam, bumulong ako, remembering Sebastian's unconscious figure on the floor. Tumatawag siya, bukas na lang kita kakausapin, sabi ni Alicia at tumango ako, kahit hindi niya ako nakikita. Bye! Ibinaba ko muna ang tawag, bago pumunta sa dining table. Inabot sa akin ni Thalia ang pagkain ko at kinuha ko ang tinidor ko. Sa isa sa mga guest room kami magstay ni Alfred for tonight, baka sakaling may kailangan si Sebastian, sabi sa akin ni Thalia na ikinatingin ko sa kanya. I was thinking na kailangan ko sigurong matulog sa tabi niya ngayong gabi. Sabi ko. Oh, gusto ko ang ideyang iyon. Kung may kailangan ka sa gabi, sabihin mo sa akin. Sabi niya at tumango naman ako. I had my dinner at nang matapos ako, umakyat ako sa kwarto ni Sebastian. Lumabas si Alfred at isinara ang pinto sa likuran niya. Pinatay ko ang ilaw sa gilid ni Sebastian, bago naglakad papunta sa kabilang side ng kama. Pinatay ko ang ilaw sa gilid ko, bago humiga sa kama sa tabi niya. Nagbasa ako ng ilang article sa phone ko, para magpalipas ng oras, at bandang 11 PM, pinatay ko ang phone ko bago pumikit. I did check his temperature by put my hand on his forehead bago matulog. Nagising ako ng bandang 2 AM at inaantok kung sinulyapan si Sebastian. Nilagay ko ang kamay ko sa pisngi niya, at napangiwi ako nang maramdaman kung uminit ito. Hinawakan ko ang noo at leeg niya at ang init talaga. Umupo ako ng tuwid, tinanggal ang kumot sa akin at naglakad papuntang banyo. Kumuha ako ng maliit na bowl na itinago ni Thalia kanina, at isang towel. Nilagyan ko ng malamig na tubig ang bowl bago bumalik kay Sebastian. I wet the towel, pinisil-pisil para maalis ang sobrang tubig bago ilapat sa kanyang noo. Natutunan ko ang pamamaraang ito mula kay Leo na ginagawa ito sa akin noon kapag nilalagnat ako. Ginawa ko ang parehong mga hakbang hanggang sa bumalik sa normal ang kanyang temperatura. Ilang beses ko rin itong nilagay sa leeg niya, para lang lumamig ang balat niya. Ilang beses siyang gumalaw, pero hindi siya nagigising. Inihagis ko ang tubig sa lababo sa banyo, bago umakyat muli sa kama. Humiga ako sa gilid ko, humarap sa kanya at hinila ko ang kumot hanggang bewang. Pagkapikit ko, nakatulog na ako. Sa kabilang banda, si Sebastian. Dahan-dahan kong iminulat ang mga mata ko, inayos ko ito sa ilaw ng kwarto. Tumingin ako sa paligid, at napansin ko ang pamilyar na dingding ng kwarto ko. Napabuntong hininga ako nang maalala ko ang lahat ng nangyari noong pauwi kami. Ang biglaang pag-atake malapit sa jet nang ito ay lumapag, ang mga gwardya na sangkot sa kalaban, ang aming mga sandata sa sabutahe. Sinubukan kong gumalaw, pero sumisitit ako nang makaramdam ako ng sakit sa tiyan ko. Tumingin ako sa ibaba at nakita ko ang malaking bandage sa buong tiyan ko. Nakarinig ako ng mahinang kaya napatingin ako sa tabi ko. Nagulat ako nang makita ko siyang natutulog sa tabi ko. Naalala kong ilang beses kong narinig ang boses niya, na tinatawag ang pangalan ko, pero pagod na pagod akong sumagot sa kanya. Ang gusto ko lang gawin ay matulog. Nanatili ako sa ganoong posisyon na kabaling ang ulo ko sa kanya, habang pinagmamasdan siya. Naka-curled siya, hanggang baywang ang kumot at nasa ilalim ng unan niya ang isang kamay, habang ang isa naman ay nasa ilalim ng pisngi niya. Namimiss ko ang paggising sa tabi niya ng mahigit 2 buwan. Gumalaw siya at bahagyang gumalaw. Dahan-dahan niyang iminulat ang kanyang mga mata at inayos ito sa liwanag ng silid. Good morning, sabi ko, medyo masungit ang boses ko, at nanunuyo ang lalamunan ko. Good morning, oh my God, gising ka na. Sabi niya nang gising na siya. Nakahinga siya ng maluwag. Kumusta ang pakiramdam mo? Nag-aalalang tanong niya. I feel crappy, pag-amin ko. Good, tinakot mo ako kahapon, sambit niya. Sa totoo lang, ayokong may makaalam sa nangyari sa akin dahil ayokong mag-alala sila. Akala ko makakauwi na ako at maglinis ng sugat ko, pero nakaramdam ako ng pagkahilo and I guess, nawalan ako ng malay. I'm sorry, taos-puso akong humingi ng tawad. May gusto ka ba? Mahinang tanong niya, habang nakaupo sa kama. Hindi mo ba kailangan pumunta sa opisina ngayon? Curious kong tanong. Umiling siya, no, hindi ako pupunta ngayon. Then ay humiga ka sa tabi ko, sabi ko at tumingin siya sa akin na nagulat. Walang sabi-sabi, humiga siya sa harap ko. So sino ang naglilinis sa akin? Itinanong ko. Ginawa ko. Pagkatapos ay dumating ang doktor at gumawa ng ilang tahi sa iyong hiwa. Sinabi rin niya na kailangan mo ng 1 buong buwan ng bed rest. Sinabi niya sa akin. I scoffed, 1 buwan. Sobra naman.
Kailangan kong hanapin ang mga bastard na sangkot sa biglaang pag-atake na ito. Sila ay sapat na stupid upang hayaan ang ilang mga pahiwatig sa likod, at kailangan kong makuha ang mga ito sa lalong madaling panahon. Upang gawin itong pinakamasama, 100% akong sigurado na isa sa aking mga miyembro ay kasangkot dito. Do you have a degree in medicine? No, you don't. So I believe we should listen to one who has a degree, and he said a month of bed rest. So a month it is. Sabi niya, at napataas naman ako ng kilay. Damn, pinili niya ang violence ngayon. Okay mom, sarkastikong sabi ko. Umikot lang siya ng mata. May balita ka ba kay Adam? Bigla kong tanong, naalala ko siya. Oo, ayos lang siya. Nagkaroon siya ng ilang hiwa sa braso at tinahirin siya ng doktor. Sumagot siya. Dr. Smith. Oo. Salamat sa Diyos. Wala akong oras para tingnan siya habang nagmamadali kaming umalis sa pinangyarihan ng pag-atake. I need to contact Carter at bantayan niya ang lahat ng tao sa mansion, ang pangunahing opisina ng mafia ko. Nakarinig kami ng katok bago bumukas ang pinto. Sumilip muna si Thalia bago pumasok sa loob. Good morning, bati niya sa amin. Good morning. Eto, nagdala ako ng almusal mo. Sinabi niya sa akin. Sinubukan kong umupo ulit pero hindi ko sinasadyang napaupo ako ng sobrang bilis kaya napangiwi ako at napahiga. Dahan-dahan, narinig kong sabi ni Katrina. Naramdaman ko ang paglusot ng braso niya sa likod ko at pinulupot niya ang braso niya sa balikat ko. Dahan-dahan kong inangat ang sarili ko sa tulong niya. Hindi ko gusto kapag pakiramdam ko ito ay mahina. Naglagay si Katrina ng ilang unan sa likod ko at sumandal ako sa kanila. Napatingin ako sa kanya at nakaluhod siya ngayon sa tabi ko. Dear, gusto mo bang dalhin ko dito ang almusal mo? Tanong ni Thalia kay Katrina. No, kakain ako sa ibaba. Magpapalit muna ako, sagot ni Katrina. Well, I'll stay with him, you can go. Ngumiti si Thalia at tumango. Bumangon siya sa kama, naglakad palabas. Nilagay ni Thalia ang tray ng almusal sa kandungan ko. Kailangan ba kitang pakainin? Sabi niya, kaya pinandilatan ko siya. Maaari kong gamitin ang aking mga kamay, tinuro ko. Sige lang, umupo siya sa gilid ng kama. Kumuha muna ako ng kape at humigop ng mabuti. Kahit na mainit ang liquid, sinasariwa pa rin ito ang loob ko. Kinuha ko ang tinidor at kumuha ng kaunti sa scrambled egg. Parang ilang araw akong hindi kumakain. Tinakot mo kami kahapon, sabi sa akin ni Thalia. I mean sanay na kami ni Alfred na umuwi ka ng duguan, pero unang beses kanyang nakita sa ganitong estado. Napatingin ako kay Thalia. Sa kabila ng takot, inalagaan kanya ng mabuti. Napakahusay. Wala kaming masyadong ginagawa ni Alfred tulad ng karaniwan naming ginagawa. Kagabi pumunta ako para tingnan ka, at may lagnat ka yata, nasa tabi mo siya naglagay isang basang tuwalya sa iyong noo, at mga 2:30 AM na. At ngayon hindi siya pumunta sa opisina niya dahil sa akin. Sana naiintindihan mo kung saan ako pupunta dito, sabi niya at tumango naman ako. Oo, tinapos ko na ang almusal ko at kinuha ni Thalia ang tray sa ibaba. Bago umalis, hiniling ko sa kanya na ibigay sa akin ang aking telepono, at tinawagan ko si Carter. Dude, kamusta ka na? Tanong niya habang sinasagot. I'm better than yesterday. Kamusta ka? Hindi ka naman nasaktan diba? Tanong ko. No, I'm good. I have been looking at the camera footage of the airport. I think I found who betrayed us. Sinabi niya. Mabuti. At dito na po, nagtatapos ang part 15 ng ating kwento. Sabay-sabay po nating abangan ang susunod na kabanata. Maraming salamat po. God bless and stay safe.